Isang paalaala, ang susunod na kabanata ay naglalaman ng mga salita at pahayag na maaaring magdulot ng takot, pangamba at pagkabahala sa mga nakikinig, lalo na sa mas nakababatang gulang. Huwag magpatuloy kung kinakailangan. Welcome to episode 283. Ako po si Earl, ang inyong Campmaster. At ito, ang San Telmo Society segment ng Philippine Campfire Stories. Ang San Telmo Society ay ang listener story segment ng ating show kung saan babasahin ko mga kwento mula mismo sa ating mga tagapakinig. Salamat sa lahat ng mga nagpadala ng kwento upang mabasa sa podcast. Pasensya na po kasi matagal akong mag-upload and it takes a long time to hear your stories in the show. I'm not going to offer an excuse. Ganun lang po kasi talaga ang time allotted for the show. But we try our best to feature everyone's stories. Tulad ng unang kwento na galing kay Ara na sinend niya sa akin last February. Saan siya na Ara ngayon ko lang nabasa. Our story is about one ordinary night until she and her family heard a strange sound in their home. Pakinggan natin ang kwento ni Ara. Good day, Campmaster. I am Ara from Metro Manila. I've been a listener since 2022 pa until now. Super duper love kong makinig sa podcast mo, especially kapag nagkakram na ako ng activities or whenever na gumagawa ako ng chores sa bahay. Nakaka-relax kasi yung voice mo. And as a person na mahilig sa mga horror stories, your podcast is perfect for me. This is a short story that I have, not only me but my family as well, experienced on my lola's house. To give you a little backstory of my lola's house, yung bahay ng grandparents ko ay isa sa mga bahay na naunang imaitayo sa barangay namin. Kangkungan pa nga lang daw yung lugar. Sa mga nagdaang panahon, maraming mga kwento-kwento ang lola ko, titos at titas ko mula sa bahay na yun. May family members kami na may third eye, even my younger sister and my cousin. Pero ako, hindi. Thankfully. Because of that, I'm the type of person na naniniwala sa phrase na to see and feel is to believe. Yes, tinagdag ko lang yung feel. Okay, let's now go to my present na. From what I remember, we've experienced this I think around 2021 or 2022. I don't really remember the exact date since ang bilis ko makalimot. It was a typical night. Nanonood kami ng cousin ko and yung tito ko sa sala. Naglalaba si mama that night and since automatic na yung washing machine na ginagamit namin, iniwan muna niya since medyo matagal pa yung timer. Pinabantayan niya lang sa younger sister ko in case na tumunog yung timer at hindi niya marinig. Nasa kwarto sila mama and papa. Si papa ay may kausap na katrabaho sa cellphone niya. That night, kumain ako ng ice cream habang nanonood noon. Naalala ko nga yung patalastas nung nasa TV kaya naisipan kong hugasan yung ginamit kong cup kaya pumunta akong kitchen. Habang naghuhugas ako ng mug, may narinig akong malakas na yabag sa second floor namin. Nung narinig ko yun, napatingala ako at sinundan yung tunog ng malakas na yabag ng paa. Yung tipong naglalakad ng mabigat. Akala ko ako lang yung nakarinig. Hindi lang pala ako. Narinig din pala ng mga kasama ko sa bahay yung mga yabag na narinig ko. Siyempre, nag-isip muna ako ng iba't ibang reasons. Una, baka tumawid doon yung kapitbahay namin sa second floor since hindi pa siya fully nagagawa. Pangalawa, wala pang harang yung window at may daan sa gilid na kayang abutin ng kapitbahay namin. Pangatlo, baka pusa lang yun? However, kung sa window naman dumaan yung tao, ang imposible naman since mataas talaga yung bahay namin. Hindi kakayaning akyatin kahit may mahabang ladder. At kung inakyat naman, makikita naman namin since naka-open naman yung door sa sala. Yung daan naman sa bandang gilid ng bahay, naharangan na ng semento kaya't hindi talaga siya madadaanan. At imposible naman atang ganon kabibigat yung tapak ng pusa, no? Nagtaka na lang kaming lahat at that time. At medyo kabado pa nga since 11 PM na nun.
Napalabas si Mama sa kwarto dahil narinig niya rin yung mga yabag. Aakyat sana si Mama mag-isa para i-check pero nagpasama siya kay Tito dahil na rin sa kaba. Nung umakyat sila, wala naman daw tao at madilim dahil nakasara pa yung switch ng ilaw sa second floor. Naglakad sila papalapit sa doorway ng kitchen. Kinalibutan sila ng matindi at sobra daw yung goosebumps na naramdaman nila. Agad-agad silang bumaba at nagdesisyong magtirik ng kandila sa doorway ng kitchen sa second floor. In that moment, doon ko lang nakita na kinabahan si Mama about sa paranormal activity. Hindi siya kasi naniniwala sa mga spirits and entities kaya I was surprised as well. Pagkatapos ng mga nangyari, shinare ng younger sister ko na may naramdaman daw siyang itim na anino na napadaan sa likod niya. Siya ang pinakamalapit sa stairs ng second floor nung narinig namin yung mga yabag dahil siya yung inutusang magbantay ng washing machine. That's the end of one of our katatakutan in our previous house. If this ever gets told in your podcast, pagmamayabang ko talaga. Kidding aside, have a wonderful day and take your time. We are always here to support you, Campmaster. Love lots, Ara. Hello, Ara. Maraming salamat sa pagkukwento mo ng iyong shared experience with the family. Now, it could be anything you already mentioned at ito yung mga bagay na hindi mo talaga malalaman unless oobserbahan mo consistently. Like, if it's a ghost or an energy, does it come every night or minsan lang? If it's a stray animal, mayroon bang nag-a-attract sa kanya for it to stay? Those things ay kayo na lang ang makakaalam since that is your domain. But I like that you're very aware of the options kung ano yung posibleng naging dahilan ng pagyabag dun sa talagang laking horror stories ka. Thank you, Ara. Magbabalik pa tayo for other stories from the campers. That and more coming up next. And we're back in San Telmo Society ng Philippine Camper Stories. Next story is from T. Although medyo hindi ako sure what happened sa story niya, but I will read it as it is. Pakinggan natin ang kwento ni T. Hi, Campmaster. Hello, everyone. Call me T. Nakapagsend na ako ng story before. I just want to share another. Nagdadalawang isip ako since it's not about me, so I'll just change the names. May malakas na iyak na parang naghihinagpis. Ano kaya yun? Sabi ko, pagdilat ko ng aking mga mata. Umupo ako at nag-unat. Pinapakinggan ang iyak na nagmumula sa labas. Ano kayang meron? May nangyari ba? Dahan-dahan akong tumayo at lumabas ng kwarto upang makiusyoso. Paglabas ng kwarto ay dining room. Sa kaliwa ng pinto ay hagdan at kita doon ang sala. Sumilip ako. Nakita ko ang mommy ko na nasa sofa. Sa kanya nanggagaling ang matinding pag-iyak. Nakapikit siya at humahagulgol. Alam ko nang nangyari. Sino kayang namatay? Hawak-hawak siya ng lola ko at sinusuportahan habang siya ay nakaupo sa sofa. Mga apo! Mga apo ko! Mga anak ko! Sinisigaw ng kanyang matining na boses. Lahat sila ay nagsisiiyakan na. Lola ko, mga kapatid ko, tito ko. Magkakalapit lang ang bahay naming magkakamag-anak kaya andito rin yung iba kong mga pinsan. Yun pala ay 30 minutes before isinugod nila sa ospital ang isa kong tita dahil bumigay na ito. Pagdating sa ospital ay DOA na siya. Sa wakas at sumagot din. Ate, punta po kayo dito sa bahay. Andito si Tita E. Gusto daw kayong makausap. Umiyak na ang tita ko at sinabing paalis na siya.
Mga ilang minuto ay dumating na siya at nag-iyakan sila. Pagdating ng tita ko ay wala lang siyang ginawa kundi umiyak ng Ma! Ma! Nag-usap sila at naghabilin ang tita E ko sa kanyang anak. Pagkatapos ng ilang minuto ay nagsabi ang lola ko na, E, alis ka na. Masyado ka nang matagal. Kawawa naman si M. Ika niya. Umiyak nang nagpaalam si tita E sa anak niyang si tita A. Biglang lumupaypay ang mommy ko at pinaypayan namin ito. Mga ilang minuto ay nagising na siya at nanghihingi ng tubig. Normal lang sa pamilya namin ang ganitong pangyayari. Madami pa akong kwento and hope I can share it with you guys if everything goes well. Thanks for listening. CM, if you have questions, please just email me. Madami pa akong kwentong sanib at iba pang kababalagan. I don't think they're scary since I grew up thinking this is a normal occurrence. Medyo nagdadalawang isip lang ako mag-share. Medyo nagdadalawang isip lang ako if may mangyari ba if I submit this story. Pag wala naman, magkukwento pa ako. Thank you. Hello, T. Thank you sa pag-send mo ng story mo. Ika nga sa linya ng famous meme ni Pokwang. Medyo naguluhan ako, anak. Based from what I read, I feel like I'm understanding na sinaniban ang mama mo ni Tita E na siya yung namatay, di ba? At nagpaalam siya through your mom and your family is used to these kinds of scenes. Tama ba? Medyo naguluhan lang ako dun sa pagkukwento mo kasi may dialogue and it's not coming from your POV all throughout consistently dun sa story. Tapos, si Tita E, may anak siya si Tita A. So parang, if you're calling them both titas, in my mind, I feel like magka-edad sila. So, and also if you wanna like maybe work on how you tell stories, if you're gonna like rename people, siguro ibigay mo yung name na katunog na lang ng original name, hindi by letters, para mas madaling matandaan ng mga tao. Ganun lang naman. But if I'm wrong, please correct me. Yun naman ay dahil naguluhan lang ako dun sa takbo ng story kung nasaniban ba si mama mo. Ayun. And ayun, hopefully I get to hear for your answers sa Spotify comment section. Ang susunod na kwento ay galing naman kay Kay from Davao City. Ikinuwento niya ang isang batang lalaki na laging nakasunod sa kanya at iba pa niyang mga karanasan. Pakinggan natin ang kwento niya. Hello, Camp Master. Ako po si Kay. New listener po ako and I really love and enjoy listening to your podcast. Mahilig po talaga ako sa mga horror stories. And while listening to the stories, I have this urge to tell my story too. Sana ay mapili mo po ang story kong ito because I love listening to your voice. Soothing and dagdag effect pa yung nakakatakot na background music and voice mo. Magsisimula ang kwento ko sa Davao City. Born and raised ako sa Davao City. At may bahay kami ron kung saan lahat kaming magpipinsan ay nakatira. Sa bahay na yon, maraming fruit-bearing trees at isa rito ang isang malaking puno ng santol. Bata pa lang kami, sagana na ito sa bunga. Noong buhay pa ang lolo ko, tuwing namumunga ang puno ng santol, lagi siyang umaakyat para mamitas dahil hindi naman abot ng panungkit namin ang mga bunga nito dahil sa lawak at taas ng puno. Dumating isang araw na umakyat ang lolo ko para mamitas ng santol. Ngunit nahulog po siya. Noon, hindi pa uso ang agarang pagpapacheck up kaya imbes na dalhin siya sa ospital, naghanap ang mom ko ng albularyo o mananambal. Ayon sa albularyo ay may nilalang na nakatira sa puno ng santol at sila raw ang nagtulak sa lolo ko. Nilibot din ng albularyo ang paligid ng bahay namin at sinabi niyang bawat malaking puno sa bawat sulok ng bahay ay may nakatira. Pinaka nakakakilabot sa lahat ay sinabi niyang may isang pamilya na nakatira sa labas ng aming banyo kung saan doon kami naglalaba.
tuwing gabi ay naliligo daw ang pamilyang ito. Lumipas ang mga taon at dumating ang panahon na ang lolo ko ay tuluyan ng naparalisa. Year 2005. Malapit na siyang bawiin ang buhay, kaya gabi-gabi siyang binabantayan ng mga parents ko. Madalas din kaming lumalabas noon para magpahangin malapit sa puno ng niyog at santol. Isang gabi, sinabi ng mama ko sa papa ko na may nakita siyang anino ng isang matangkad na lalaking may suot na sombrero. Sa walang bahala na lang niya ito. Iniisip na baka namalikmata lang siya, lalo na't madilim sa labas at wala kaming ilaw. Pagkatapos namatay ng lolo ko, nagkaroon ng bangungot ang kuya ko. Natakot siya to the point na ikinuwento na ito sa parents namin. Sa panaginip niya, may batang lalaking nakaupo sa may gawing ulunan niya. Tahimik lang siya at pinagmamasdan habang natutulog. Hindi siya makagalaw o makasigaw. Inilarawan niya ang bata. Maitim ang balat, walang suot, na pang itaas, nakaitim na shorts. Bigla kong naalala na ganoon din ang deskripsyon ng batang sinasabi ng albularyo na nakatira sa labas ng aming banyo. Dahil sa bangungot na yon, muling pinatawag ang albularyo upang linisin ang bahay. Sinabihan din kaming mag-alay ng pagkain at hayop sa lahat ng malalaking puno sa palibot ng buong bahay. Matapos namin itong gawin, Campmaster, hindi na muling binangungot ang kuya ko. Akala namin ay doon na magtatapos ang aming mga kakaibang karanasan, pero hindi pala. Dahil sa pagkakataong ito, ako naman ang pinagparamdaman. Grade 2 ako noon nang sumikat ang kantang Fire ng 21. Palaging sinasayaw ito ng mga pinsan ko. Isang gabi, kaming dalawa lang ang nasa labas ng bahay nila. Ang entrance ng bahay nila ay nasa tapat mismo ng puno ng santol. Habang sumasayaw ako, parang ako yung dance instructor at ang pinsan ko naman ang audience. Sa gitna ng pagsasayaw ko, nahagip ng mata ko ang isang matangkad na lalaking may suot na itim na sombrero. Parang cowboy hat. Naglalakad papunta sa gawing kanan. Bigla akong natigilan at napatitig sa likuran. Nagtaka ang pinsan ko kung bakit ako minto. Hindi ko agad sinabi sa kanya ang nakita ko dahil baka mas lalo siyang matakot. Lalo na't kami lang ang nasa bahay noon. Hindi ko rin ito kinuwento sa pamilya ko dahil wala akong patunay. Baka sabihin lang nila, guni-guni ko lang yun. Pero hindi doon nagtapos dahil hindi lang ako nakakita. Sa sumunod na pagkakataon, nakita rin ito ng kuya ko, ng pinsan ko, ng kaibigan namin, at ng tita ko. Sa pagkakataong ito, nakuhanan ito ng larawan, kaya wala nang pwedeng magduda sa amin. Isang gabi, bandang 7:00, naisipan namin magkakaibigan na maglaro ng ghost hunting. Ako ang nagpanggap bilang white lady. Kumuha ako ng puting kumot at tumayo sa likuran habang kinukuhanan nila ng litrato. Pagkatapos tingnan ng mga larawan, napansin namin ang isang babaeng nakaputi na may mahabang buhok sa likuran ko. Noong una, inakala naming reflection ko lang ito. Ngunit habang tinitingnan namin ang iba pang mga larawan, napansin naming lumipat na siya sa tabi ko at mas malinaw na ang kanyang itsura. Natakot kami agad at pinakita namin yon sa tiyahin ko. Pinadelete niya agad ang litrato. Pinagsunog kami ng palm cross at pinagdasal. Simula noon, hindi na namin inulit ang larong yun. Matapos ang insidenteng yun, lumipat kami ng bahay. 4 na oras ang layo mula sa dating bahay namin. Iniwan na ito ng lola ko matapos mamatay ang lola ko. Inakala kong tapos na ang lahat, lalo na't wala nang nagpapakita o nagpaparamdam sa amin sa bagong bahay. Ngunit noong 2018, makalipas ang 7 taon, bumalik kami sa lumang bahay upang makitulog doon. Dahil wala nang nakatira doon, nagdesisyon kaming matulog sa kwarto ng lolo ko. Siksikan kami. Ako, ang pinsan ko, ang tito ko at ang tita ko. Sa ulunan ng tita ko may isang bakal na nakatayo na iniwan niya ron for emergency purposes. Lalo na't matagal nang walang nakatira sa bahay namin at baka may biglang manloob dahil hindi nila alam na may tao pala sa loob. Habang gising pa kami ng pinsan ko,
bigla na lang itong natumba. Nagising ang tito ko at agad siyang pinagalitan ng tita ko. Akala niyang binibiro siya. Ngunit sinabi ng tita ko, tulog na ako. Paano kung magagalaw yan? Nagkatinginan kami ng pinsan ko dahil alam naming walang gumalaw sa bakal. Ang pinaka nakakakilabot na nangyari ay noong lockdown ng COVID. Isang gabi habang gumagawa ng activity sa terrace, kinagabihan nag-inuman kami ng mga kaibigan namin sa tapat ng puno ng santol. Kaharap ang banyo kung saan labahan rin namin at the same time. Sa gitna ng kasiyahan, muli akong may nahagip, isang bata. May itim ang balat at walang pang itaas, nakaitim na shorts, at nakaupo sa tabi ng gripo. Yakap ang kanyang mga tuhod. Sinabi ko ito sa mga kasama ko pero pinayuhan na lang nila akong hayaan na lang para hindi ito magpapansin. Sumusunod ako sa kanila at naging maayos ang gabi namin. Ngunit kinabukasan, habang iniisip ko ang nakita ko, napagtanto kong kapareho ito ng batang nakita ng kuya ko sa kanyang panaginip. 2 linggo ang lumipas matapos ang inuman nang muli kong makita ang bata sa loob ng CR namin. Nasa gilid siya ng toilet at ginagawa ang eksaktong parehong posisyon na nakita ko niyang ginagawa sa Davao. Sinabi ko to sa pinsan ko at sabi niya baka raw nakasunod o sinundan ako. Dahil masyado daw akong lapitin ng mga ganun. Pero pagkatapos ng Camp Master, hindi ko na siya muling nakita pa sa bahay. May mga pagkakataon na nakikita kong naglalakad ang lola ko sa labas ng bintana. Kahit wala siya sa bahay. May minsan ring may narinig akong tumatawag sa pangalan ko sa gitna ng gabi gamit ang boses ng lola at tito ko. Ang pinaka nakakakilabot na nangyari ay noong lockdown ng COVID. Isang gabi habang gumagawa ako ng activity sa terrace, may biglang nagtapon ng barya sa akin mula sa taas. Laking gulat ko nang makita ko ang eksaktong baryang nasa lamesa ko. At kamukha ng baryang itinapon sa akin yung baryang nasa lamesa ko. It was 1 peso coin na may rust sa gilid. Naisip ko, paano ito nahihagis sa ibaba kung nasa harapan ito? Kung nasa harapan ko ito ng buong oras. Nung tanungin ko ang tita ko, sinabi niyang nasa kwarto lang siya buong gabi. At paano ron niya yung makukuha kung nasa baba siya at never naman siyang umakyat ng terrace. At doon ko napagtanto, hindi pa rin pala sila umalis. Dito na po nagtatapos ang aking kwento. Ngayon, nakalipat na po ako sa bago naming bahay at sa wakas, wala na po akong nararamdaman, naririnig o nakikita. Napakahaba po ng kwento kong ito and to be honest, hindi ko po alam kung mapipili niyo ito. But if you do, sana po ay magustuhan ninyo at ng mga listeners. Maraming salamat, Camp Master, sa palaging pagsama sa akin kahit saan ako magpunta at ano man ang ginagawa ko. Kasama ko po kayo habang nagtatrive, gumagawa ng ACADS-related stuff, bago matulog, kahit habang kumakain. Addict na agad ako sa podcast ninyo. More power po and stay safe, CM. Hello, Gay. Thank you for sharing your story. Medyo natakot ako sa lalaking nakasombrero, pati na rin dun sa batang lalaki. Also, yung mga nakikita mo, yung mga ibang sightings like yung lola mo kahit wala naman siya dun, at pati na din yung mga nangyari sa barya moment. This is indeed one scary story. Salamat sa pagbahagi sa amin. At nandito na nga at nagbabalik na ang ating favorite segment, ang Campers Shoutouts. Ayan, simulan natin. Alright, mula sa episode 280 of Specters and Nightmares, galing kay Leah. Oh, nabasa ko na ba to? Hindi ko alam. Welcome back, CM. Gusto ko sana makinig while working kasi petics pa lang ako since training pa lang. Kaso since work from home to, ako lang mag-isang gising at patay ang ilaw. Pag rest days na lang po siguro, like today, na nagising akong maliwanag. Oy, congrats sa new job, Leah. And thanks for listening. Lipat tayo, sabi ni Desiree Jasmine Desuelo Ramos. CM, ito yung favorite ko na segment mo. Solid listener since then. Sana naaalala mo pa ako kahit nonchalant ako sa GC natin. Ayan, maraming salamat Desiree Jasmine Desuelo Ramos. Yes, naalala kita dahil ang haba ng pangalan mo. Also sa lahat ng mga hindi parte ng GC natin,
all you have to do is kung gusto mong makasama dun sa mga insider chika natin dun kasi maraming mga nag-share din doon, all you gotta do is like our group. It's called ano bang pangalan ng group natin? The Campsite. Ayan. Philippine Camper Stories. Hanapin nyo lang po yun sa Facebook at meron din sa link dun sa episode show notes. I-click nyo lang yun. And then, kapag na-like nyo na yun, merong community chat. Hanapin nyo lang po dun sa page, sa group rather. And yun, makakasama nyo na kami sa group chat. Yun. Mil, sabi niya, enjoyed this episode and na-shout out na rin for the first time. Oy, parang nabasa ko na to, pero shout out ulit sa iyo, Mil. Next naman sa ating episode na episode 281, Disembodied Presence and Other Things. Sabi ulit ni Jasmine Desuelo Ramos, as usual, CM, pampalipas ko rin sa work itong podcast mo. Maraming salamat. Yan. Thank you, Desiree. EJA, a new St. Thomas Society episode is always welcome addition. Is always a welcome addition to the positive things in life. Yeah. Thank you so much, EJ. Yes. I'm glad na it brings positivity to your life. Maraming salamat. Alam mo, I have a feeling na nabasa ko na lahat ng mga comments from last week. Pero basahin ko to, episode 282. Sabi ni Kay, thank you CM, I will send mine soon. Hope you are well. Sabi naman ni Spender Dacles, nak, ang creepy ng doppelganger na nagtuturo. Ayan. I'm not sure if I've already read these stories, but I'm reading them as I go along. Sa TikTok din, marami ring sorry, I'm opening my TikTok. Ayan, basahin natin sa TikTok, sabi nga ni Direct Nick. Sabi ni CRC sa TikTok, I just discovered na may TikTok ka po pala CM. Bulol. It's giving Reddit stories in TT pero horror. Kudos CM. Sa narration mo talaga, ang galing and high quality. Thank you, Circe. Ang TikTok natin ay being managed by our podcast manager, si Jasper, ang ating katuwang sa paggawa ng TikTok videos natin. So, salamat sa kanya. Also, yun, kung di pa kayo nakalike sa ating TikTok account, pwede kayo mag-like. Libre lang. Ganun din sa YouTube. Ayan. At ayun na nga, dito na kung gusto nyo mabasa rin ng mga episode reactions ninyo, ay magpunta lang kayo sa Spotify and find an episode that you want to comment at yung comment na yun, pag na-publish, ay babalikan natin sa mga susunod na episodes. At dito na po nagtatapos ang ating kwento. For our campers na feeling mo ay good job ang podcast sa pagsama sa iyo sa mga araw-araw na gawain at naiibsan ang pagkainip mo, and you feel like sharing love and appreciation, magpunta ka lang sa ating episode show notes. Meron tayo dong GCash at PayPal. At pwede nyo akong sendan ng inyong tips, monetary tips, like pambili ng coffee, pambili ng cake, birthday. Ayun. All the links that you need for GCash and PayPal will be in our episode's show notes. Pwede ka rin pumunta sa Patreon para mapanood yung mga video episodes natin. YouTube is also available. Just search for Philippine Camper Stories as well as TikTok. Panghuli, kung may kwento ka naman na gusto mong ibahagi sa ating campay, pwede mong isend yan sa campfirestoriesph@gmail.com. Babasahin natin yan sa mga susunod na St. Telmo Society episodes. Muli, maraming salamat sa inyong pakikinig. Magkita tayong muli sa susunod na kwento. Ako si Earl. At ito ang St. Telmo Society segment ng Philippine Camper Stories.